Naniniwala ako sa hustisya at alam kong mananaig ang katotohanan, gaya ng lagi. Isang ina ng tatlo mula Texas ang inakusahang nagpapatakbo ng prostitution ring sa kanyang bahay. At sinasabi rin ng mga investigador na may kaugnayan dito ang hepe ng pulisya ng lungsod. Posibleng hindi pa ito ang katapusan ng kaso. Ako si Angela Levy at ito ang Crime Fix. Ipinakita ni na Michael at Ashley Ketcher ang sarili bilang typical na pamilyang Texan na mamasyal at lantad ang pang-araw-araw na buhay kasama ang mga anak. Ngunit sabi ng mga investigador, may ibang operasyon na nangyayari sa likod ng saradong pinto. Inakusahan sina Michael at Ashley ng pagpapatakbo ng prostitution ring mula sa kanilang bahay ng halos isang dekada. At heto pa, ang lokal na pulisya ay tila sangkot din. Iyan ang paratang. Hindi lang sangkot, kundi mismong hepe ng pulisya ang inaakusahan dito. Si Matthew Cantrell, dating hepe ng pulisya ng Godley, ay inaakusahan na siya mismo ang naghahanap ng mga nobyo para sa kanyang asawa na tila ipinapaputa niya ito. Ayon sa isang reklamong kriminal na tatalakayin pa natin mamaya. Pero may iba pa, mas marami pa. Sabi ng mga piskal, hindi lang ito tungkol sa sex, kundi sa kapangyarihan din. Nagkakaisa umano ang catcher side at ang hepe sa pangangalap ng lihim na impormasyon laban sa mga itinuturing nilang kaaway. Mga city council member, school board trustee, at teteng alkalde. Bumabalik tayo sa Marso, 31, 2026 nang isinagawa ng mga investigador ang search warrant sa bahay ng catcher side sa Godley, Texas. Ayon sa tanggapan ng District Attorney ng Johnson at Somerville Counties, iniimbestigahan na ng pulisya ang catcher side bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Ayon sa kanila, may nakita silang personal na cellphone at isang burner phone. Ayon yan sa isang reklamong kriminal kaugnay ng kaso. Babalikan natin mamaya kung anong sinabi ng pulisya na nakita nila sa mga teleponong iyon. 2 araw matapos, noong Abril 2, inaresto ng otoridad si Michael Ketcherside dahil sa patuloy na pagsusulong ng prostitusyon. Inaresto rin nila ang dating police ng Godley na si Solomon Amatoya. Kinasuhan siya ng paghingi ng serbisyong sexual kapalit ng bayad. 5 araw matapos iyon, Abril 7 inaresto at kinasuhan si dating hepe ng pulisya ng Godley, Matthew Cantrell, dahil sa patuloy na pagtataguyod ng prostitusyon. Dito, nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Noong mga pag-aresto, hindi kinasuhan si Ashley Ketcherside, ang asawa. Sa halip, humarap siya sa kamera. Nagbigay siya ng panayam sa Fox 4, isang istasyon ng TV na nakabase sa Fort Worth, at ipinagtanggol niya ang kanyang asawa. Isa siyang mabuting asawa, kahangahangang ama sa 3 kong anak, at naniniwala ako sa sistema ng hustisya. Itinanggi niya na siya ay prostitute, ngunit iniulat ng New York Post na 2 beses na siyang nahatulan noon 2012 at 2016 dahil sa prostitusyon. Nasa bahay niya pa siya noon, hindi sa kulungan, ngunit hindi rin ito nagtagal. Si Solomon Amatoya, dating police ng Godley, ayon sa reklamo kriminal, ay nagsimulang magsalita habang siya ay nasa kustodiya. Ayon sa investigador, inamin ni Amatoya na humingi siya kay Ashley Ketcherside ng sex kapalit ng pagtulong sa gawaing bakuran at pagbabantay ng mga anak niya. Parang naging palitan ito. Noong Abril, 14 inaresto ng mga otoridad si Ashley Ketcherside at kinasuhan siya ng racketeering. Batay sa tala ng Johnson County Jail, ang piyansa niya ay $200,000. Si Michael, asawa niya ay nasa kustodya na dahil sa mga kasong may kinalaman sa prostitusyon at kinasuhan pa ng racketeering. Ayon sa mga tala ng kulungan, ang kabuuang piyansa niya ay itinakda sa $450,000. Mukhang sina Michael at Ashley Ketcherside ay nakakulong pa rin habang ang iba, sina Matthew Cantrell at Solomon Amatoya, ay nakapagpiyansa na. Humingi kami ng tala ng lahat ng akusado, pero tanging reklamo kriminal ni Matthew Cantrell lang ang nakuha namin dahil ito lang ang hindi selyado. Ito rin ang agad naming napansin. Inilarawan ng mga investigador ang kanilang paniniwala na ito ay isang patuloy na operasyon na tumagal ng matagal na panahon. Ang inimbestigahang kriminal na aktibidad ay konektado sa patuloy na kalakaran ng racketeering. Ang pattern ng racketeerismo ay konektado kina Michael at Ashley Ketcherside na mga kasamang akusado. Ang aktibidad na ito ay tumagal ng halos 10 taon. Ayon sa mga investigador, hindi lang ito palihim na nangyayari. May ebidensya umano sila nito sa mga device na konektado kay Ashley Ketcherside.
Naalala mo ba yung burner phone na binanggit ko na kinuha ng investigador? Ayon sa investigador, natukoy na sa teleponong iyon, isinagawa ni Ashley ang karamihan ng illegal niyang prostitusyon at pag-ayos ng mga kliyente. Ayon sa reklamo, matagal nang kilala ni na Matthew Cantrell at Amatoya, sina Ashley at Michael. At paminsan-minsan na silang nakakabisita sa bahay ng mag-asawa. Ayon sa investigador, hindi lang sila magkakilala. Si Cantrell, umano mismo ang nagbayad kay Ashley. Ayon sa reklamo, inamin ng akusado na siya ay bayad na subscriber at nagpadala ng pera sa OnlyFans account ni Ashley Ketcherside. Ayon sa reklamo, ginagamit din ni Cantrell ang kanyang badge para tulungan siya. Hinihingi ng akusado sa mga pulis na kumuha ng computerized criminal histories ng ilang individual para sa layunin ng investigasyon. Kaya, saan na tayo mayon? Parehong nakakulong ang mag-asawang Ketcherside dahil sa racketeering. Sina Cantrell at Omatoya ay pansamantalang nakalaya sa piyansa, pero ayon sa piskal, pwedeng madagdagan pa ang kaso nila. Sige, marami pa tayong kailangang pag-usapan tungkol sa kasong ito, kaya gusto kong papasukin si Anthony Oso. Isa siyang abogadong tagapagtanggol ng mga akusado sa Texas at dating taga-usig. Anthony, ang dami dito, ang dami rin doon. Marami pa rin tayong hindi alam dahil nananatiling nakaselyo ang mga dokumento ng sakdal ni na Ashley at Michael. Pero meron tayong probable cause statement para kay Matthew Cantrell na sa ngayon ay kinasuhan ng third-degree felony ng pagtataguyod ng prostitusyon. Isa sa inaakusahan niyang tinutulungan sa prostitusyon ay ang kanyang asawa na umano'y ibinubugaw niya. Pero inaakusahan din siya sa mga dokumentong ito na nagpadala ng pera kay Ashley Ketcherside sa kanyang OnlyFans account. Mukhang may OnlyFans account siya. Natutunan natin yan. Nalaman din natin na si Ashley Ketcherside ay di umano'y naniningil ng $1,000 kada oras ayon sa alegasyon ng mga piskal. Para sa pakikipagbalik. Kaya ano kaya ang mangyayari dito? Dahil ang mga Ketcherside ay kinasuhan ng racketeering at yon ay, sa madaling sabi, organisadong krimen. Kaya inaakusahan silang magpapatakbo ng isang operasyong may kaugnayan sa organisadong krimen na marahil ay isang prostitution ring. Ano sa palagay mo ang nangyayari rito dahil nananatiling nakaselyo ang kanilang mga dokumento gayong napapatuloy ang investigasyon? Jeff, paragi ko dulo pa lang ng malaking problema ito. Sige. Karaniwan, kapag sealed ang investigasyon or dokumento, ibig sabihin tuloy pa rin ang investigador at pulis sa paghanap ng dagdag ebidensya at posibleng may dadagdag pang aristuhin. Sa palagay ko, based sa nalalaman natin mula sa dokumentong probable cause ni Cantrell at sa mga narinig natin tungkol sa relasyon nila sa mga Ketchersides, ganun din ang iniisip ko. Posibleng may iba pa mga pulis na aristuhin na sangkot sa paghingi ng bayad na serbisyong sexual mula sa mga Ketchersides. Pati na rin posibleng karagdagang kaso laban kay Ginong Cantrell. Sa palagay ko, kapag sinuri na nila ang mga nakumpiskang device tulad ng telepono at computer, mas marami pang ebidensya ang mahahanap. Tama ka dahil ayon sa mga investigador, nang isilbi nilang search warrant sa bahay ng Ketcherside, nakakita sila ng 2 telepono. Kaya sinabi nila na si Ashley Ketcherside ay may 2 telepono. Mayroon siyang personal na telepono na karaniwan namang meron ng lahat, pero mayroon din siyang tinatawag na burner phone. At ang sasabihin nila ay, ito ang work phone niya. Hindi siya nag-aayos at hindi ginagamit ang personal niyang telepono para mag-set ng meeting sa mga customer. Burner phone ang gamit niya. Tama. At kaya, itinanggi niya ito. Parang nagkaroon siya ng panayam sa TV na sinasabi niya, alam mo, na walang ginawang mali dito ang sinuman. Alam mo, walang gumagawa nito. Pero ang sabi ng mga pulis, hulaan mo, may ebidensya kami, alam mo. Kaya saan patungo ang kasong ito? Kasi parang kung hawak mo na ang telepono at ang OnlyFans account, dapat makakakuha ka ng maraming impormasyon kung ikaw ang pulis. Ito ang klasikong halimbawa kung bakit kapag may ganitong nangyayari, imbes na pumunta ka agad sa media at nabigay ng pahayag tungkol dito, mas mabuting pumunta ka muna sa abogado at kumonsulta kung dapat ka bang magsalita o hindi. Sa tingin ko, magiging interesante kung pag-aaralan ang dokumentong probable cause sa kaso ni Cantrell. Meron kang hepe ng pulisya na umano'y nagbigay ng pahayag na ibinigay ng wala siya sa kustodya ng pulis, ngunit nagpapahiwatig ng pagkakasala
At sa madaling sabi ay inaamin ang bawat elemento ng krimen ng paghingi ng bayad na serbisyong sexual. Kaya sa tingin ko, ang kaso nito ay isang klasikong halimbawa kung bakit kapag nagsimula ang investigasyon at ikaw ay pinag-iinalaan, kumuha ka ng abogado. Pero sa palagay ko, tama ka sa puntong ito. Marami na silang ebidensya sa puntong ito at kailangan ng oras para salain ang mga cellphone, laptop at mga bagay na ganoon. Sa tingin ko, habang nadadagdagan ang impormasyon, malamang makakahanap pa sila ng mas maraming saksi. At kumitong tatawagin nating organisasyong sangkot sa racketeering na parang ganoon ang pagkakalarawan sa mga dokumento ay nangyayari na ng isang dekada. Sa tingin ko na maraming mga galamay dito na pwedeng sundan at kapitan ng mga investigador. Kaya posible ba ito dahil ang mga dokumento ng korte ng catcher-sides ay nakaseal pa rin at may isinasagawang investigasyon? Posible bang ang catcher-sides, kahit kinasuhan ng racketeering, ay hindi naman sila ang pinaka-pinuno? Posible bang may mas mataas pa sa kanila? Ano ang tingin mo ron? O paano kung sila lang ang mga nasa gitnang antas? Mahirap sabihin sa ngayon at kadalasan ganyan talaga ang takbo ng mga investigasyon lalo na at madalas nagsisimula ang mga investigasyon sa antas ng korte ng estado at pagkatapos ay pwedeng maging federal. At doon nagbukas ka na naman ng panibagong problema. Lagi namin sinasabi, huwag gawing napakalaking kaso yan. Depende pa rin sa matutuklasan doon lalo na kung may komunikasyon sa matataas na opisyal. Galing sa mga ahensya ng estado at lungsod gaya ng kapulisan na alam ang krimen at sangkot pa sila rito. Sino ang nakaalam kung ano ang matutuklasan natin? Kaya gaya ng sabi ko, simula pa lang ito ng mas malaking problema. At sa tingin ko, ang katotohanan na malinaw na meron silang sapat na ebidensya para ituloy ang kaso laban sa catcher-sides. Sa tingin ko, ang katotohanan na ang mga investigasyong ito, o kahit yung bahagi ng investigasyon na iyon ay isinelyo, ay nagpapakita lang na pakiramdam ng mga investigador na marami pa silang kailangang tuklasin. Kaya sigurado akong marami kinakabahan sa loob ng Departamento ng Pulisya na iyon. Parang ang dating sa akin, lalo na't nandyan si Solomon Almatoya, na siya yung dating pulis. Meron tayong si Matthew Cantrell, dating hepe ng pulisya, na talagang mapapaisip ka kung ano nangyayari sa mga bayan sa bansa. May hepe ng pulis na sangkot dito, di umano, kasi inaakusahan pa lang siya sa ngayon. Pero ayon sa dokumentong ito, umupo siya at nakipag-usap sa mga pulis. Kaya napapaisip ako kung dahil nakapagpiyansa siya, itinuturing na nakikipagtulungan na saksi ang dalawang ito. Makakakuha sila ng kasunduan, parang ganon. May nagawa kaming mali, pero hindi kami ang mananagot. Hindi kami ang mananagot dito, kaya lagi nilang sinusundan kung sino ang mas mataas sa hanay. Tama. Sa totoo lang. Kailangan ko sabihin, sa palagay ko, mas may pagkakataon ang tanig ng catcher na gawin yun kaysa sa mga Cantrell, lalo na si Gino Cantrell. Ibig ko sabihin, ikaw ay isang hepe ng pulisya. Talagang walang kapatawaran. Dapat ikaw ang alam mo na pahunahing tagapagpatupad ng batas sa lungsod. Kaya hindi ko nakikita na makakalusot siya or magiging isang saksi na makikipagtulungan para makakuha ng kasunduan dito. At sa tingin ko, isang bagay na interesante na hindi pa natin masyadong naririnig, ibig ko sabihin, ano kung narinig natin na si Gino Catcher-side ay tumanggap ng $1,000 at may OnlyFans. May mga aspeto ng nangyayari na pwedeng gamiting depensa na parang open relationship ng swingers o parang cuckold na relasyon. Hindi ito commercial na negosyo. Ang bayad ay hindi talaga para sa sex. Kaya ulit, hindi pa natin alam ng sapat para masabi kung gaano katibay ang mga kasong ito laban sa mga taong ito. Magiging interesante habang lumalabas pa ang mga detalye sa paglipas ng panahon. Oo, talagang magiging interesante ito. At kung magkakaroon pa ng dagdag na kaso laban sa mag-asawang catcher-side, hindi ko pa alam yon. Pero nakaselyo pa ang kanilang mga dokumento sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin na kapag napunta na ito sa grand jury ay wala nang madadagdag na kaso. Kasi sa ngayon, parang inaresto sila based sa warrant. Tiyak na tiyak. Palagay ko, uulitin ko, umpisa pa lang ito. Kapag sinuri na ng mga investigador ang mga teleponong ito, gaya ng sabi mo, maaring gawing mga saksing makikipagtulungan ang mag-asawang catcher-side at alukin sila ng kasunduan. At iyan ang paraan kung paano sila umaabot sa mas matataas na sangkot kung may mas mataas pang antas ng korupsyon na nais nilang tuklasin
at usigin. Kaya alam mo, maaring ito na ang magsilbing daan para sa kanila tungo sa mas malalim at mas makapangyarihang operasyon ng krimen. Kaya sa tingin mo posible na ang mag-asawang Catcherside ay nasa gitna lang nito at hindi sa itaas? Posible talaga. Sa tingin ko, itong mga facts na to ay nagpapakita na hindi mo talaga mapaplano o masusulat ang kahit ano sa trabaho natin. At wala na dapat ikagulat dahil parang baliw lang ang kwento, pero totoo ito. Kaya mahalagang malaman natin na mas marami pang nangyayari at ito ay maliit na bahagi lang ito ng mas malaki pang nangyayari. Palagi akong bumabalik doon, kaya hindi na ako nagugulat. Madalas nababanggit ang mga miyembro ng City Council dahil sa civil suit na kinakaharap ni Ashley Catcherside. Mukhang sangkot siya sa isang civil lawsuit. May nabanggit sa mga dokumentong ito tungkol sa mga miyembro ng City Council na posibleng tina-target. Si Matthew Cantrell umano ay nagbibigay ng impormasyon kay Ashley tungkol sa kasong sibil at kinagamit ang kapangyarihan niya bilang pulis para magsagawa ng criminal background checks sa mga tao para sa kanya na hindi naman dapat. Gawin mo lang yon kung may dahilan ka. Kaya masamang balita talaga yan para sa kanya. Ibig kong sabihin, may isa pang level ng nangyayari. Kaya parang, alam mo, ang daming nangyayari, ang daming bagay dyan pagdating sa lungsod ng godly Texas. Kaya sa tingin ko, baka sinusubukan din nilang linisin ang gulo doon. Magandang punto yan. At alam mo, sa tingin ko, kahit hindi natin masyadong napag-usapan, malinaw na may kaso ng pala-abuso sa kapangyarihan laban kay Matt Cantrell. Pero maaaring ito ang paraan para isang ahensya para linisin ang katiwalian sa isang maliit na lungsod, gaya ng Godly. Titingnan muna natin kasi hindi ko masasabi hanggat wala pa ang mga dokumento tungkol sa pamilyang Catcherside at marami pang hindi alam. Oh, maraming hindi alam. May mga interesting na impormasyon, kaya sealed lahat ng yon, pero inilabas pa rin nila ang dokumentong ito. Isang bagay na talaga napansin kong kakaiba dito, parang si Ashley Catcherside ay inaakusahan sa dokumentong ito na naniningil ng $1,000 kada oras para sa umano'y serbisyo niya sa prostitusyon. Gayunpaman, itong si Solomon Amatoya, ayon sa affidavit na ito, sinabi niya sa mga investigador na nakikipagtalik siya kay Ashley at nakakatanggap ng serbisyo mula sa kanya kapalit ng paggawa ng mga gawain sa bakuan at pagbabantay ng mga anak niya. Parang kakaibang palitan lang ito. Kakaiba ba talaga yon? Nakakita ka na ng ganon? Kadalasan, hindi ganyan ang mga prostitute at escort. Hindi sila pumapayag na gawain lang ipambayad at bihira ang ganitong palitan. Madalas, pera lang talaga. At lalo na napag-usapan na rin natin ito bago tayo magsimula. Pero wala naman talagang pinagkaiba sa karaniwang sitwasyon ng bugaw. Street pimping, man. O high-level escort pimping. Pera-pera lang talaga to. Kaya sa tingin ko, mula sa pananaw ng depensa, pwede mo talagang gamitin ang pahayag ni Amatoya at sabihin, tingnan mo, hindi ito bayad para sa sex. Isa itong patuloy na relasyon. Bahagi lang ng mas malawak na relasyon ang sex. Interesante. Isa pang bagay na gusto kong banggitin, mukhang nakikipagtulungan ang asawa ni Matthew Cantrell. Na-interview na siya at ayon sa nakasulat sa mga dokumentong ito, parang biktima siya dito dahil ang asawa niya ay nag-aayos ng mga date kasama ang tinatawag na mga boyfriend sa isang kick-out. Kaya sa tingin ko, magiging saksi siya na maaring maging napaka-convincing sa kasong ito. Tama, sumasang-ayon ako. Parang may mga baba ng palatandaan na ng domestic violence. Ooh! $1,000 kada oras kumpara sa $200 kada oras ay dalawang magkaibang halaga. Sa tingin ko, kulang pa ang alam natin para sabihin hindi kusang sumali si Ashley Catcher. Pero nang marinig na si binibining Ashley ay sinetap at ang bayad ay $200. Sa tingin ko, mula sa pananaw ng depensa, ganito ang magiging argumento nila. Parang isang relasyon ng cuckold swinger ito. Hindi totoong may bayad. Sa tingin ko, may ebidensya ng ilang bayad pero wala namang ebidensya na may bayad sa bawat pakikipagtalik nila sa mga boyfriend na nahanap nila sa Kik.
Tinatawag pa din ng boyfriend ng mga ito, kaya magiging interesante ang susunod. Alam ko na nakikipagtulungan siya dahil inamin niya na ang hepe ng pulis ay nasa kick at naghahanap ng mga tao. Wala pa akong naririnig na nagsasabing pinipilit siya nito na gawin ang mga bagay na ito. At sa tingin ko, kung may makita sila sa mga telepono o makahanap sila ng mga saksi na may mas malalim na pananaw sa relasyon na hindi kapwa-pulis ni Matt Cantrell. Magiging interesante kung makita nilang may pamimilit dahil tataas ang kaso laban kay Cantrell mula 3rd degree sa 2nd degree na may mas mabigat na parusa. O parang trafficking na yon para sa akin. Sama yun ako. At maaring bahagi iyon ng batas na yon, pero talagang napakasama. At sana'y makakuha talaga ng mga sagot ang mga residente ng Godly dahil karapat-dapat sila dito. Anthony, maraming salamat din. Ang saya ng pag-uusap natin. Ganun din. Salamat. Iyan na po ang episode ng Crime Fix. Ako si Angela Levy. Bantayan namin ang kasong ito para sa inyo. Mapapanood kami sa YouTube at mapapanood at mapapakinggan sa Spotify. Kaya bisitahin nyo kami. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.